nagpaliwanag po. Nakita nyo po, siguro by this time, nakita nyo na po yung itsura ni Sandro, no? Si Sandro po ay ikumpara nyo po yung itsura ni Sandro Marcos sa itsura po ni Inday Sara. Grabe, ngayon ko lang nakita to si Charis na yung eye bags mas malaki pa sa mata. Grabe yung eye bags nito. Si BP Sara, no? Si BP Sara po, ang aura ni BP Sara fresh na fresh. Tignan niyo po si Sandro. Nakita niyo po itsura. Alam niyo po, ang lamang ni Sandro sa kanya mga kapatid, yung mga kapatid niya, kumpara sa kanya, gwapo eh. Kaya lang, dahil mas bata, hindi pa masyadong pumuporma. Ang lamang niya sa kapatid niya, yung talagang laging bihis eh. Ngayon ko lang po nakita na ganyan po, lagi ko nakikita si Sandro Marcos na laging nakapostura, laging nakaayos, laging parang si Charis. Di ba? Ngayon ko lang po to nakita na ganito. Na ibang-iba po, pressure na pressure po sila. Okay. Ito po, first time ko nakita yung ganito itsura ni Sandro Marcos. Ikalawa, yung pagpapaliwanag niya po, ang revelasyon po rito, kinonsulta niya yung ama niya. So yung pasya niya na yan, may basbas po yan ng ama niya. Sa mga nagtataka po na si BBM ba ay bakit parang hindi naman ginagalang sa kanyang mga pronouncement na ayaw niya sa impeachment. Eto po, kumonsulta. Kung talagang ayaw ng presidente sa impeachment, sasabihin niya yung anak, nakakahiya naman. Presidente ko ng Pilipinas. Ako nagsabi na ayaw ko sa impeachment, tapos ikaw pipirma ka. Di ba nakakahiya sa pamilya natin? Hagard sila lahat. No? Unlike si BP Sara na nakita nyo naman, very hindi ko lang alam yung term doon. Okay. Ikalawa po, pwede rin na yung wala po silang pakialam. Nasa culture po ng pamilya nila na walang pa blooming, fresh yan. Wala silang pakialam sa palabra de honor, no? Na magsasalita ako, presidente pa ako ng Pilipinas, sasabihin ko na ayaw ko sa impeachment, at the same time, etong anak ko humingi sa akin ng basbas, pinayagan ko kung wala sila yung kultura ng yung salita ng ama o yung salita ng bibitawan mo, dapat pangatawanan mo. Hindi lang po to simpleng hindi po to simpleng walang utang na loob eh. Dysfunctional po yung kanilang pagpananaw sa word of honor. Yung wala sila talagang palabra de honor. Iba po yun eh. Lahat po kahit mahirap po yung tao, pag nakipag-commit ka sa may sinabi ka, pangangatawanan mo yan. Maraming instances po na ako, personal, na nagkaroon ako ng missed opportunities dahil sa mga word of honor. Pero etong mga to, presidente ng Pilipinas, wala lang sa kanila lahat, wala lang sa kanila.
Biruin mo yun, tumalima sa'yo, Mr. President. Kaya yung mga iglesia ni Cristo, gano'n na lang yung galit eh. Ewan ko lang ha, pasensya na kayo kung inuunahan ko kayo. Kasi kung ako iglesia ni Cristo, magagalit ako eh. Biruin nyo yun. Nagkondak kami ng malawakang rally, naggumastos yung aming mga miyembro. Pumunta kami sa para suportahan yung panawagan mo na wag na mag-impeachment dahil gulo lang 'yan. Wag na mag-impeachment dahil walang maidudulot 'yan sa Pilipinas. Wag na mag-impeachment dahil watak-watak. Magkakawatak-watak lang. Tapos tumalima yung buong iglesia ni Cristo. Milyon na nagpunta sa Luneta, milyon ng sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tapos pamilya mo rin yung mga mangunguna. Pamilya mo rin yung mangunguna para isulong ang impeachment. Hindi ko talaga, kahit paulit-ulit ko itong sinasabi, hindi ko talaga makuha kung anong uri ng mga nilalang yung magsasabi ng ayaw ko sa impeachment at the same time, gusto mo ba ang pumirma? Sige, pirma ka lang. Hindi normal. Ang akala kong hindi normal nilang ginagawa yung pagtanaw ng utang na loob. Ito po, hindi po normal tong bali-baliin nyo eh. Kamakailan lang oh. Sabi yung pagsuporta niya sa mga Duterte parang hindi na mabubura yan. Ito mismong tao na to. Si Sandro Marcos, wala lang sa kanila lahat eh. Yan lang ang kaya mong sabihin kasi bobo ka eh. Pirma lang, bakit nag-iiyakan kayo lahat? Yun lang, ganun lang. Yung sabihin mo na habang buhay nyo susuportahan yung mga Duterte tapos sa isang iglap. Okay. Ano pa po? Una yon, di ba? May basbas ni BBM yung ginawa ni Sandro. Ikalawa, sinasabi ni Sandro, pinapabulaanan niya, no, yung siya yung nagpasimuno. Ito yun. Sabi ni Sandro, masyado namang malaki yung binibigay niyo sa akin. Pumirma lang naman ako, hindi naman po ako yung nagpakalat. Hindi ko alam kung nauunawaan mo yung significance nung ikaw yung pumirma. Nang pumirma ka. Hindi ka lang pumirma, number 1 ka pa sa pirmahan. Hindi ko alam kung nauunawaan mo yung political significance nun pag nauna ka sa pirma. Ibig sabihin, pag nauna yung pangalan mo sa pirma, lahat yan makikita na nakapirma ka. Kasi hodang hindi ka nagpakalat, kasi hodang wala kang kinausap. Pero sa bibig mismo ni Sandro Marcos, sinabi niya na may mga nakausap siya, may mga kinausap siya. Pero kahit nga pumirma ka lang at natulog ka na, napakalaking bagay yung number 1 ka sa pirma. Kung hindi mo nauunawaan yan, nauunawaan namin yan. Bakit po? Tandaan po ninyo, bakit last day, last hour na, tsaka nagpirmahan. Yung presidente ng Pilipinas, yung salita ng presidente ng Pilipinas, ang kanilang pinanghawakan. Teka, di ba baka nalito na rin yung mga congressman eh. Ilan lang napapapirma ng mga naunang impeachment? 6. Kaya nga pinagtatawanan natin eh. 6 lang yung gustong pumirma. Bakit? Nagsalita na yung presidente na ayaw niya na impeachment. Nagrally yung mga sila Trillanes. Pagkatapos ng rally, nagsalita uli. Wrong timing. Di ba? Wrong timing daw yung impeachment. So, ibig sabihin, yung pirma mo, yun yung assurance
ng mga congressman, sinalito na rin sila eh. Ano ba talaga? Sabi, yung pinsan gusto ma-impeach, etong presidente ayaw. Sino susundin natin? Yung pagpirma mo na Sandro Marcos, nakita ng lahat, yun na po yun. Ang kahulugan niyan sa pangkaraniwang congressman, ito ay aprobado ng presidente. Hindi lang po yung pirma, hindi lang pirma mo yung kahulugan ng number one ka. Kaya ka number one para makita ng lahat. Kung hindi mo naisip yan na ikaw number one, nakaisip yan nung nagpapatakbo sa mga utak ninyong lahat. Na ikaw ang maging number one para makita ng mga congressman na ito ay may basbas ng tatay mo. Ito ay may basbas ng Pangulo ng Pilipinas, kaya ikaw ang number one. Kung hindi nyo pa rin nauunawaan yan, yun po ang kahulugan yan sa mga, hindi kinakailangan yung wordings, matatalino naman yung mga congressman. Nakita Sandro Marcos, putya, okay na pala to. Totohanan na pala to, i-impeach na pala natin. Huwag nyo sabihin nagbasa yung mga yan. Sa maikling panahon, o sige, mga super reader na kayo, kaya kayo pumirma. Meron ba nagpe-press con kaya sila pumirma dahil sa ganto-ganto? Ano po mga paliwanag nila? Pinapaliwanag nila kaya sila pumirma dahil sa pera. May mga nababasa ako na, alam nyo po, pag nag-comment kayo, lagyan nyo na context. Kasi kita nyo to, nabasa ko, subukan mo. Ano yung susubukan mo? Wala ko idea. Yun lang, subukan mo. Walang katotoran. Okay. Hindi alam ni Sandro Marcos yun. Yung significance nun. Maaring na yun nga may nagdidikta o in denial lang, kunwari lang na hindi siya kasama, kunwari lang na wala talaga siyang papel. Yun po ang papel mo. Yung mag number one ka, ang halaga na ng papel mo na yun. Makikita ng lahat, nakapirma yung presidential son, imposible na ito ay walang basbas ng Pangulo. Kaya pipirma na kami. Mahirap nang maiwan. Okay. Nung tinanong naman siya, bakit siya pumirma? Kapit po kayo. Bibigyan ko kayo ng context ha. Ang sabi ni BP Inday Sara, kaya sangkatutak tong investigasyon, no? Kaya po sangkatutak tong investigasyon laban sa kanya. Dahil gusto niya siyang i-impeach. Nadulas sino? Si convicted Castro. Nadulas noong 2023 pa na gustong ipa-impeach si BP Sara. May pinag-uusapan. Siyempre, didinay yan ng mga congressman. Di ba? May planong impeach si BP Sara. O, di ba? Dininay niyo yan. Sinabi ni BP Sara, pinagpaplanuhan nila akong impeach. Ito na yung plano. Katuparan na. Pero dininay yan ng mga congressman. Wala daw usapan. Tignan niyo po kung gaano po ka-traidor sila. Sinabi ni BP Sara, pinagpaplanuhan ako ng congressman na i-impeach. Ano po sabi ng mga congressman? Walang planong ganyan. Walang plano? Ano to? Sumulpot ng kusa? Sabi ni BP Sara, etong investigasyon na to, dahil outright wala silang makita na kasalanan ko, binasa niya yung articles of impeachment eh. Okay. Ang linaw na sinasabi ni BP Sara, kaya alam niyo po kung sino yung nagsasabi ng totoo at hindi. Sabi ni BP Sara, lahat to para sa impeachment ko. Lahat yan, magkukulminate yan sa impeachment. Eto na yun. O ngayon, di na nila sabihin na wala silang plano. Alam mo kung sino yung mga sinungaling eh. Kung sino yung nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Okay. Sabi ni BP Sara, kaya kayo nag-iimbestiga para makahanap kayo ng ikakaso sa akin sa impeachment.
Nung una,